Itong si Honorable Joel Archua, pinagbintangan nitong si VP Sara Duterte na nagsisinungaling. Sinabi niya na itong si Honorable Joel Archua sumagot ng sekretary. Sabi ni sabi ni Honorable Joel Archua, hindi pa ako sumasagot. So, nagbibintang, nagsisinungaling itong si VP Sara. Sinasabi niya na sumagot ka ng sekretary. Sabi nitong si Chua, si Congressman Chua, hindi pa ako sumasagot. Sino nagsasabi ng totoo? Contempt na yan. I-contempt mo na si VP Sara, nagsinungaling na, chance mo na yan, Unless ikaw yung nagsisinungaling. O tapos ikaw ayaw mong ipaglaban. I-contempt mo siya kung nagsisinungaling siya. Di ba ganun lang yun, mga kabatas natin? Ganyan. Ganyan. Kita sumagot. Sinabi mo secretary. Hindi mo yung alam lahat. Bakit hindi mo pinaglaban yon? Na hindi ikaw na hindi ka sumagot, na never ka pa sumagot. Kasi di ba puro petty naman yung usapan natin dyan? Tinatawag-tawag nyo na pumunta dyan. Nung pumunta dyan, ayaw nyo namang tanungin. The resignation letters of the USEC and the ASEC of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair. Yan yun, tinetest niya mga kabatas natin yung knowledge. Kaya siguro sila napaso dito at hindi na siya tinanong. Anong oras ba ito? Anong oras ba siya tinanong dito? Kaumpisa pa lang ito eh. So nag-umpisa sila mga around 10 o'clock, di ba? Mga ganong oras eh. Mga alas 12 siguro ito. The President of the Republic of the Philippines, the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why he accepted the resignation of the USEC and the ASEC. Yes, and you cite the President of the Philippines in contempt. Sana yun sinabi mo. Diba? Yun ang sinabi. What is the point, Honorable Vice President? Sabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question na due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President. Dapat pinaliwanag mo rin dyan na sinabi mo na, Your Honor, I'm asking for the reconsideration. Just like what Marcoleta did. Pero doon natin bubuuin yan sa kabila. I'm asking for the reconsideration. Kasi nga, yung mga basis nyo, okay, yung grounding nyo for citing Attorney Lopez in contempt, okay, are not meritorious. Hindi siya pasok. Kasi nga, katulad niyan na dahilan nyo, hindi ho tamang dahilan yan kasi hindi naman siya yung appointing authority. Tapos sinasabi nyo, tinatanggal niya yung mga tao na yon. Di ba? Tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation Madam Vice President, nag-uusap. Kung wala sa topic, anong ginagawa? Time out. Time out si Vice President. Sa po muna mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect. Yung Yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEC and ASEC? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam, na... Sir, Hindi nga nila maintindihan. Kasi nakalimutan na nila kung ano yung ground nila na nag-contempt sa kanya. Kasi nga, iniba nila eh. So, itatouch na rin siguro natin, mga kabatas natin, no? Iniba nila ngayon. Totality na, okay? Totality na ng actions daw ni Attorney Zulaika Lopez. Samantalang, pinag-aralan natin kung ano ang dahilan kung bakit kinontempt nila si Attorney Zulaika Lopez noon. Ang sinabi, maliwanag na maliwanag pa. Okay? Maliwanag na maliwanag pa sa maputik na sapa. Okay? Sinabi ni Congresswoman Franz Castro na ang dahilan ay dahil doon sa sulat sa COA. At doon sa sulat sa COA nakalagay doon na pinipigilan nila daw o nag-i-interfere sila doon sa hearing na gaganapin dito sa House of Representatives. Yun yung dahilan kung bakit ni contempt
ni Franz Castro si Attorney Zulaika Lopez. Ngayon, nung nagsalita itong si Congressman Chua, Honorable Joel R. Chua, chairperson, sinabi niya na ang dahilan daw ay the totality of her actions, which is iba. Na hindi pwedeng yun ang ground mo. Kasi yung pagpigil ng pagbigay noon, it's solely independent doon sa Commission on Audit. Sila ang magbibigay at sila ang hindi magbibigay doon kahit ano pang effort o coercion ang i-exert mo sa kanila. Kahit sulatan mo. Di ba? Sila pa rin ang magbibigay niyan. So bakit yung isang act ng isang tao or isang sakay ng gobyerno, may ilalagay sa shoulders ni Attorney Zulaika Lopez? Di syempre may intention din sila. They also want their intentions to be heard by the Commission on Audit. Pero ang magdi-decide pa rin yan, Commission on Audit. Di ba? Ganun yun. Hindi mo pwedeng i-blame. Parang kunwari nasa korte ka. Di ba? Tapos, ang nangyari, nagkaroon kayo ng diskusyon, argument, nung kalaban mong abogado. Ang sinunod nung judge, na argumento yung kalaban mo. Hindi mo naman pwedeng sisihin yung kalaban mo. Kasi nga yung kalaban mo, natural, kontra sa'yo. Yung kanyang posisyon. Kaya nga kayo magkalaban Ang sisisihin mo kung kunwari mali yung naging desisyon ng judge na pumanig doon sa kalaban mo, yung judge. Kaya nga, mag-a-appeal ka, tapos magsasite ka ng errors ng judge. Kasi sino ang nagdi-decide doon? Yung judge. Dito, sino rin yung nagdi-decide? Yung COA. Di ba? So, hindi pwedeng kasalanan ni Attorney Zulaika Lopez yun. Ngayon, binago na nila. Hindi na daw yung ground na yon. Totality na lang daw ng actions niya. Pag-uusapan natin yun mamaya, okay? Dito muna tayo sa away dito. Tain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President. Sir, nasa loob ng detention ang tao because you question due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President. kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina. Oh, ito. Juicy to, mga kabatas natin, juicy. Sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita. I-contempt na yan si Honorable Joel R. Chua. Kasi sinasabi nila minout niya na secretary. Minout niya. So makikita sa camera. Hindi niya lang sinabi doon sa mic. I-contempt mo na yan, BP Sara. I-contempt na yan. Please. Okay, anong title nito? Anong title nito? Bakit walang nagtatanong kay BP Sara? Kasi baka makontempt sila. Tago. Time out na. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Contempt. Hindi pa po. Namumula. Namumula. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Ganon kasi. Nakatalikod siya. Ganyan yung nangyari. Nagsalita siya, pero hindi siya nakamike. Ganyan ginawa niya. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita. Ganyan. Kita sumagot. Sinabi mo Mr. Chairman, secretary. motion to Hindi suspend. niyo alam lahat. Bakit hindi mo pinaglaban yon? Na hindi ka sumagot, na never ka pa sumagot. Kasi di ba puro pwede naman yung usapan natin dyan? Tinatawag-tawag niyo na pumunta dyan. Nung pumunta dyan, ayaw nyo naman tanungin. Ewan ko ba sa inyo? O tapos ikaw ayaw mong ipaglaban. I-contempt mo siya kung nagsisinungaling siya. Di ba ganun lang yun, mga kabatas natin? Itong si Honorable Joel R. Chua, pinagbintangan nitong si VP Sara Duterte na nagsisinungaling.
Sinabi niya na itong si Honorable Joel Archua sumagot ng secretary. Sabi ni sabi ni Honorable Joel Archua, hindi pa ako sumasagot. So, nagbibintang, nagsisinungaling itong si VP Sara. Sinasabi niya na sumagot ka ng secretary. Sabi nitong si Chua, si Congressman Chua, hindi pa ako sumasagot. Sino nagsasabi ng totoo? Contempt na yan. I-contempt mo na si VP Sara, nagsinungaling na, chance mo na yan, Unless ikaw yung nagsisinungaling. Kung ikaw yung nagsisinungaling, hindi dapat i-contempt mo yung sarili mo. Ay, pero bawal pala yun. Sinabi mo, Mr. Chairman, Secretary, motion to hindi suspend. ninyo alam lahat One na minute, ang sir. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Linahat pa kayo doon. I-contempt nyo na. Sabi niya, hindi nyo alam lahat. Lahat kayo dyan. Ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ewan ko kung ilang kayo dyan. Pero hindi nyo alam lahat na ang nag-a-appoint President. Alam nyo, maganda lang kasi sana dito kapag pinaliwanag yun ng maayos. Kasi si VP Sara kasi, naging emotional siya hindi maintindihan ng mga taong yan Maganda yung punto niya. Pinakita niya sana sa kanila na sinisisi nyo yung aking tauhan sa pagsisante ng isang tao na wala naman siyang karapatan sisantihin. Tapos, kayo lahat dyan, kahit yun ang pinupunto ninyong lahat, wala man lang sa inyong nag-correct.